Nagtatalumpati po sa loob ang dilaw na diktador habang siya po ay pinapalibutan ng libo-libong pulis, militar, mga barbed wire, mga container van, mga concrete barrier, mga harang bakal. Takot na takot, takot na takot sa inyo, sa mamamayang Pilipino, ang dilaw na diktador. Ipaparating natin ang ating pagtatakwil at pagkamuhi sa kanya. Susunugin po natin ang hanggapan ng sambayanang Pilipino. Simple lang po ang hatol sa dilaw na diktador, sa nagahari-hariang holdapper at emperador. Hindi na po natin siya na nais na manatili pa sa poder. Hindi na po natin siya ninanais na tapusin pa ang 2 taon niyang panunungkulan para maghasik ng lagim at panatiliin ang korap na sistemang pork barrel. Simple lang po mga kasama ang DAP gusto ni Aquino ang sistema na iisang tao lang ang nagdidesisyon kung saan dadalhin ang proyekto at sino ang mga benepisyaryo. Pork barrel ang DAP. Matapos aprobahan ng Kongreso ang budget, ang Aquino government biglang binaliwala ang budget at siya'y nagdesisyon kung saan niya gustong dalhin yung pera. Itong ginagawa nila sa DAP ay dati nang ginagawa ng mga nakaraang administrasyon. Ibig sabihin, hindi lang si Noynoy ang guilty. Lahat sila ay guilty sa pagnanakaw at pandarambong sa kabal ng yaman. Ito po ang sistema kung saan ang pork barrel ang nagiging langis upang patakbuhin ang sistema ng political patronage, ang sistema ng politika na pinaghaharian ng mga burokrata kapitalista, tinaghaharian ng mga malalaking negosyante, malalaking Panginoong may lupa at mga dayuhang interes ng imperialismo dito sa ating bansa. Isang patunay na ang DAP ay ginagamit ng lahat na punang-dumaan na presidente ay ang sukdulang patuloy na paghihirap ng buong bansang Pilipinas hanggang po sa ngayon. Kaya ang presidente po natin ngayon, si Presidente Aquino, hindi po natin mapagkakatiwalaan. Sa halip na baguhin ang sistemang mapang-api, ano ang ginagawa ni Aquino at ng kanyang mga sinundan? Mula sa simula ay agresibong ipinagtatanggol ang sistemang ito. Sa halip na trabaho, dagdag na sahod, kabuhayan, pabahay, kalusugan, edukasyon, malinis na pamayanan, ang pamana at pinapatupad ni Noynoy Aquino ay demolisyon, privatisasyon, militarisasyon, kaunlaran para sa ilan, samantalang ang dusa ay para sa karamihan. Kagutuman, kawalan ng trabaho, tumataas na presyo ng bilihin. Hindi po ba ito ang tunay na karahasan na dapat gabiin ng ating pamahalaan? Kaya hindi tayo makokontento sa simpleng impeachment ni Pangulong Aquino. Ang gusto natin ay pagbabago sa buong sistema. Ang nais natin ay pabagsakin ang sistema ng burokrata kapitalista sa ating bansa.